Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Hello mga kaboses ng lagim. Welcome ulit sa kwentuhan natin ngayong gabi. Kung mahilig kayo sa mga totoong nakakatakot na karanasan, ihanda ninyo ang inyong sarili at siguraduhin na nasa ligtas na lugar kayo habang pinakikinggan ito. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang tawag. Isang tawag mula sa isang kaibigan na hindi mo dapat sinagot. Alam mo yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo maipaliwanag. Ganito ang nangyari sa akin. Hindi ko ito ikinuwento noon kahit kanino kasi natatakot akong baka isipin nila na niloloko ko lang sila. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang gabing yun. At tuwing naaalala ko, parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko. Nangyari ito mga bandang 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Tulog na ang lahat. Ako lang ang gising, nakahiga sa kwarto ko, nag-i-scroll sa cellphone. Biglang may tumawag sa akin. Hindi unknown number, hindi rin delivery. Tita Lisa ang lumabas sa screen. Napakunot ako kasi alam ko tulog na dapat siya sa oras na yun. Mahigpit siya sa tulog at ayaw na ayaw niyang ginagambala, lalo na sa madaling araw. Pero dahil close kami, sinagot ko. Hello, Tita Lisa. Mahina ko sabi. Parang natatakot. Sa kabilang linya, wala munang sumagot. Akala ko mahina ang signal kaya inulit ko. Tita Lisa, sino to? At doon ko narinig ang boses niya. Pero hindi siya si Tita Lisa. Mahina, paos, at halos bumubulong. Samahan mo ko. Nanlamig ang kamay ko. Ha? Anong trip mo, tita? Tanong ko. Pilit na tawa pero nanginginig ang boses ko. At biglang sinabi ng boses, ang dilim dito. Parang tumigil ang mundo ko. Kasi alam ko, hindi siya dapat nandyan. At hindi siya ganyan. Sinubukan kong tawagan ulit siya. Wala. Tumutunog lang ang linya. Tapos narinig ko na parang umiiyak siya. Hindi ko na alam. Malamig. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung tumakbo ba ako o nanatili sa kama ko. Ang alam ko, nanlamig ang katawan ko. Pinaba ko ang tawag. Pinilit kong sabihin sa sarili ko, prank lang siguro ni tita to. Siguro may trip lang siya. Pero bago ko pa mailak ang phone, tumawag ulit siya. Si Tita Lisa pa rin. Hindi ko na dapat sinagot. Pero may kung anong pumilit sa akin. Pagsagot ko, iba na ang boses. Mas malalim, mas malamig.
Hindi ka dapat nagbaba. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Sino ka? Tita Lisa ba to? Sigaw ko na halos mapaiyak. Tahimik lang. Tapos may mahina, paos, na tawa. Parang nag-echo sa buong kwarto ko. At biglang nag-end call. Kinabukasan agad kong minessage si Tita Lisa. Anong trip mo kagabi? Walang reply. Tinawagan ko siya. Ring lang ng ring. Hanggang sa may sumagot. Ibang tao. Boses ng lalaki. Hello? Sabi niya. Nagpakilala ako. Sinabi kong hinahanap ko si Tita Lisa. Matagal siyang hindi nagsalita. Tapos sabi niya, kaibigan ka ba ni Tita Lisa? Oo, sagot ko. Nanginginig ako. Bakit po? Huminga siya ng malalim. Pasensya na, pero pumanaw na siya kagabi. Parang huminto ang mundo ko. Ano? Mahina kong tanong. Naaksidente siya. Mga bandang 2:00. Dinala sa ospital pero hindi na umabot. Nalaglag ang cellphone ko sa kamay. 2:00 ng madaling araw. Iyon ang oras na tumawag siya sa akin kagabi. Hanggang ngayon, iniisip ko kung sino ba talaga yung tumawag sa akin. Kung si Tita Lisa ba yun o may ibang sumagot sa tawag ko. At mas lalong hindi ko makalimutan ang huling boses na sinabing, hindi ka dapat nagbaba. Simula nun, hindi na ako sumasagot sa tawag ng madaling araw. Lalo na kung kilala ko ang tumatawag, pero alam kong wala na dapat siya. Kaya mga kaboses ng lagim, bago niyo sagutin ang tawag sa gitna ng gabi, isipin niyo muna, baka may tumatawag pero hindi dapat tumatawag. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga totoong nakakatakot na kwento dito sa channel. Hanggang sa susunod na kwento. Magandang gabi at mag-ingat kayo. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!